Welcome back to my channel. Ngayon, talakayin natin ang sorting algorithm. So, sa sorting algorithm, merong apat. Bubble sort, insertion sort, selection sort, and merge sort. Pero, pagtuunan natin ang sa selection sort. So, let's get started! Meron tayong PPT na galing sa aming guro na si Ginoong Abraham P. Angke. Ito ay isang sorting algorithm. So, punta tayo sa selection sort. Mag-pass pa tayo. Saan ba yun? Ito. Ito. Ang selection sort pala is a simple sorting algorithm. Ano ito? Kinukumpara niya ang mga elemento na nasa loob ng index. Pagkatapos niya pagkumpara, is ipagpalit niya ito sa maliit. Kapag nakumpara niya ito, ang pinakamaliit na value is ilagay niya sa pinakauna. At mag-scan na naman siya, maghahanap ng maliit na value, tapos swap na naman. And ito palang selection sort is hindi ito pwede sa malaking data. Sa maliit lang siya ito. So, paano nga ba ang selection sort gagana? So, una pala, maglagay ka ng element mo. Tapos, sa element, sa loob ng index, is i-scan niya ito, hahanapin niya ang pinakamaliit na value. Pagkatapos niyang mahanap ang pinakamaliit na value, ito, 14. Ito mang pinakauna na element. Tapos, pag-scan niya, meron pang mas maliit sa kanya. So, papalit silang dalawa. Papalit sila ng pwesto. Tapos, ito naman, ang 10 na naman nasa una. Dito naman ang 14. So, pagkatapos naman, maghahanap na naman siya ulit ng pinakamaliit na value. Tapos, i-swap niya ito sa 33. Tulad nito, 33. Tapos, 14. I-kumpara silang dalawa. Tapos, kapag nakumpara sila, ang 14 ay maliit na value. So, ilalagay dito ang 14. Pangalawa sa 10 na value. Tapos, swap na naman sila. Dito naman malagay ang 33. So, number 27 naman. Hanggang sa mapunta tayo sa 19, 27. Then, ito na lahat. Dito, hindi na natin sila pinakialaman kasi nakasorting na ito. Ang ibig sabihin kasi ng sorting, guys, is nagsimula sa pinakamaliit na value hanggang lumaki. Sa sunod naman natin gagawin is magko-coding tayo. Sa dito, nakagawa na tayo ng class, ay project. Tapos, ang class natin is selection sort. Then, sa pangalawa, lagay tayo ng N, array, dito, ang ilalagay natin dito ay yung nasaan mga element natin. So, 64, 23, 30, 12, 30, and then 10. So, meron tayong 5. 5 ka element. Lima ka index, tapos 5 din ka element. So, pares lang. So, dito naman, ilagay natin ang system .out .print line.
Itong na part na dito is ito ang maglilimbag o mag-imprinta kung ano man ang isulat natin dito. So, yung isulat natin is before selection sort. Kumbaga, ano, ipiprinta niya itong wala pa ang selection sort, hindi pa natin isinasagawa ang selection sort. Tapos sa baba naman is ilagay natin ang parent array. Yan. Ang ibig sabihin dito is ilimbag niya o ipaglilimbag niya kung ano man ang nasa loob nitong array natin. Mamaya sa output titignan natin. Sa susunod, ilagay natin ang selection sort. System.out.print. Ayun. Ito naman, ipaglilimbag niya ang nakasorted na array. Ayan, print array. Ito. Sa susunod nating ilagay is maglagay tayo sa function niyan yung mag-perform sa selection sort sa array natin. So, lagay tayong public static void selection sort. And array then tapos gamitan natin ng for loop. Then and I is equals to 0 I less than o maliit pa kaysa n minus 1 yung left curly braces. So, nakalagay na tayo nito. Yung mag ng outer natin. So, sa susunod nating ilagay is yung minimum index natin. Lagay natin ito ang yung minimum index natin. So, gagawin tayo ulit ng for loop and j is equals to I plus 1 yung j less than n minus 1 yung j plus plus. Sunod, if naman. So, array j less than array minimum index, pinakamabang index natin. Yan.
Tapos naman, minimum index equals to J. Yan. Sa sunod naman is, ang ilalagay natin is yung magpapalit ng ano, sa sunod natin i-code is yung magpapalit ng makikita niyang pinakamaliit na value or pinakamaliit na value papunta sa pinakauna na element. So, and yan, nakalagay na tayo. Tapos naman, ang ilalagay natin is yung function niya na yung function niya na maglilimbag ng ano natin, yung array natin na mag-print sa ating array. So, say, dito naman space. So, ito system, without dot, print, 9. Para spacing nila. So, ito na siya guys. Ayan na. I-run natin. So, makikita, ito ang output natin. Sa hindi pa natin sila sinasort, o hindi pa sinasort ng system natin, is ito ang nasa loob ng index element natin. Index 0 is 64, index 3, 23, 12, 30, and then 9. So, sa susunod, dito na part is, ito yung sinasort na ng system ay ng program natin. So, pagka-sort niya ng selection sort natin is ito na ang lumabas ito na ang nasa loob ng index. So, una 9, 12, 23, 30, and then 64. So, gikan sa nagsimula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na value.